Para magkakilala tayo at may remembrance ka. May remembrance din ako. Yan. Video na lang tayo. Hindi ko na lang kayo, hindi na lang ako mag-open ng projector or hindi na ako magpa-flash diyan. Bakit? Mas lalo tayong matagalan. Sino gustong umuwi? Mamaaga? Lahat. Lahat. Sinong gutom na? Lahat. Hindi kayo pinakain. Kawawa naman kayo. Ang sabi ng uwa, dapat ang mga OFW alagaan, no? Bago umalis, dapat alagaan yan. Hanggang pagdating sa labas ng bansa, dapat pangangalagaan yan. Bakit? Kayo ang tinatawag na mga bayani. Ha? Sabi niyo ba? Bayani? Ngayon nyo lang narinig na bayani kayo? Oh? Huh. Hindi nyo alam? Hindi nyo alam kung bakit kayo naging bayani? Dahil sa nai-share o nai-contribute ninyo sa pag-angat ng ekonomiya ng ating bansa. Kaya kayo, bayani. Ano yun? Sa pamagitan ng taxes. Tama? Akala mo, simple ka lang, no? Akala mo, ganyan ang mukha mo, pero huwag mong malikin. Ikaw ay bayani. Tama? Bayani. Kung hindi, dahil sa mga OFWs, bagsak ang ekonomiya ng ating bansa. Malinaw? Kaya huwag niyong maliitin. Kahit yan na ang mukha mo. Huwag niyong maliitin. Sabihin mo maya sa asawa mo, bayani pala ako. Okay? Bayani pala ako. Okay? Grabe. Oh. Yan, dami kong alam yan. Kasi signatory din ako ng certificate kasi dito rin ako accredited ng gawa. No? Yan. Signatory ng certificate. Ngayon, kung mag-exam ako, pasado kaya? Pasado kaya? Pag nag-exam ako, 150 items, ang passing score 149. Hindi ko lang alam kung lahat kayo ay maka-answer. Bakit? Lahat ba may natutunan? 100%? Baka wala. No? Kaya pag wala kang o hindi ka papasa, malamang wala kang certificate. Papayag ba kayo? Balik na kayo kinabukasan? Hindi. Diba? O, kaya ngayon, tuloy-tuloy na. Malamig ma'am, gusto mong painitin ko? Dito, pagdating sa akin, umiinit talaga ang labanan. Lahat na nakasimangot, lahat nakangiti na. Lahat ng gutom, pag-uwi, busog na. Kaya tinanong ni Mister, mahal, kamusta ka na? Kung kinamusta, hindi naman sumasagot. Hindi pa rin ang hindi. Yun pala, nalipasa na ng gutom. Kaya, ayun. Kaya, busog. Busog ng ano? Hangin. Okay! Pangalan ko. Ma'am, gusto mo na maraming pangalan mo. Sabi ng iba dyan, nakatingin sa akin, bilisan mo. Kasi kanina ka pa. Okay, bilisan ko lang, ma'am. Ma'am, lahat pa may ballpen, i-try nyo nga kung makuha yung pangalan ko. Ito ang pangalan ko. Are you ready? Okay. Pangalan ko bilang may Mrs. Ang Carbosa, tingnan sa Ganamina, Pilos, Manila, Sunday. Nandito po kami, ibalit na Mrs. Ang Pangina dito, nandito kami dahil sa napakamga services para sa inyo. Ang iba nagtatanong, Mrs. Sam, ano naman ang mga services yan? Ang lagi kong sagot, ganito, mamaya, inyong mga naman, ang buong detalye sa aking pagbabalik. Nakopya? Mabilis pa ako magsalita? Mabilis? Ma'am, magtatanong na ako, anong gusto mo? Mabilisan o matagalan? Mabilisan. Gusto ni ma'am, mabilisan. Bakit? Ayaw mo na mauli. Mauli sa traffic. No, gabihin ka. Oh, pero may isa dito sumagot sa akin noong nakaraan. Gusto ko matagalan. Kasi pag matagalan, fair na fair mo. Tama? Yung laban, habang nasa loob ka ng Pilos, marami kang matutunan. Anong survey na mabilisan? No? Wala ka namang natutunan, tama? No, sinabi kong sama, wala. Wala naman. Yan, ngayon, tuloy-tuloy. Ngayon, dito, tuloy ng laban. May inantok pa, wala na. Wala. Okay, magtatanong lang. Sino ang mga
X abroad. Taas yung mga kamay. X abroad. Taas. Kayo ang bilang ngayon. X abroad. 1, 2, 3. Tatlo lang kayo. X abroad. Ayan, tumaas. Pag hindi ka tumaas ng kamay, wala kang certificate. 4. Okay, sino mga first timers sa siya mga kamay? 4 ang X abroad. Ang first timers, 5. Ang hindi tumaas ng mga kamay, ang tanong ko, ano kayo? 4. Sabi niya, parang hindi siya nagbilang. 4 lang. Tapos 5 daw ang mga first timers. First timers, hindi pa kayo magtataka. Bakit kukunti na lang ang mga X abroad? Halos wala ka nang makitang X abroad. Kahit sa kilos na tumataas ang kamay pag tinanong. Hindi ka ba nag-isip? Hindi ka ba magtaka? Bakit wala na? Ang sabi ng iba, kasi nadala na. Bakit ako mayroon sa labas ng bansa? Wala naman eh. Malalaman mo na lang yan pagdating ko dito kung mayroon doon. Ang iba, ayaw nang babalik. Bakit? Nadala na ang iba sir, baka hindi na nakauwi ng Pilipinas. Ang tanong, anong nangyari? No? Baka, ano na? Wala kong sinabi na ano. Okay. Ngayon, magkano lang, kahit ilan lang kayo ng mga X-abroad, ilan lang kayo, 3, 4, iparinig niyo sa mga first timers, X-abroad. X-abroad ko sir. Ilan? Okay. X-abroad. Isigaw nyo nga kahit ilan lang kayo dito. Iparinig niyo sa kanila at para malaman nila. X-abroad. Masarap buhay OFW hindi. First timers, narinig nyo? Ang sagot ng mga X-abroad, hindi. Hindi, may gusto pa sanang pumurma dyan eh. Na masarap. May gusto pa sanang pumurma. Diba? Pero kadalasan ang sagot dito, hindi! Sabi ng mga first timers, ha? First timers. Magtatanong lang. Sumagot kayo. Lakasan nyo. First timers. Ang tanong, tuloy? Hindi. Tuloy! Sigurado kayo? Tuloy! Parang dalawang isipan. Sabi ng iba dyan, bilisan mo kasi oras na. Ole! Ole! Kung sino mahuli ko dito, yanig ka sa akin. Okay! Dito, lahat madidistract. Kung anong ginagawa mo dyan, madidistract ka talaga. Bakit? Ayaw ko. Napaglabas mo dito, wala kang natutunan. Concentrate. Ayaw ko na after ko mag-lecture, pagdating ko sa likod, sir, ano ang iyong usapan natin? Diba? Matapos na, nagtatanong pa. Okay. Hindi masarap. Sino X-abroad? Nung umabot ng 20 years, sa labas ng bansa, 20 years, 15 years, 10 years, 10 years, 14 years. Sir, anong trabaho mo doon? Sa servicing water. Servicing water. Ikaw nagpupunta ng tubig. Kaya ang iba nagtatakawalan ng tubig. Tandaan mo, kita sa ulo mo, hindi kita mag-supplyan ng tubig. Sa mga subdivision, alam mo na sir, wala tayo naman tubig. Servicing water. Okay, sir! May naipon. Oo, sir, bahay. Hindi po mga bahay. Okay. Ang tanong ko, may nag-ipon, iba ang sagot doon. Pag sinabi ko may napunta, na-invest ka. Wala na-ipon. Kaya pala babalik ka. May gawa ng anak ko, sir. May asawa ka, sir? May ako po ako gawa ng mga anak. Ilan ang anak mo, sir? Tatlo. Ilan ang asawa mo? Isa. Yan ang bait. Mga parents. May anak. Kayo pa rin ngayon, sir. Mabuti naman. Kaya hindi siya. May naipon. No? Walang naipon. May napunda. No? Okay. Sir, nung magpidos ka, saan ka natin magpidos? Sir, sa ano? Saan? Pagmutan mo na. Sa Makati, sir, sa Sa Suwan. Makati. Sa loob, sa labas. Sa loob. Sa loob ng bahay. Tagal na, sir. Kaya Okay. Isang tanong na lang sa'yo. Nung magpidos ka nun, sa pinagpidosan mo, sir, nakita mo ba ko doon? Hindi. Tama.
Hindi niya ako nakita doon. Kasi wala naman talaga. Ano kasi hindi ko hindi mo kapilo sa mga siya. Okay. Ayusin mong sagot-sagot dito. Bawat nagtanong, ingatan mo, huwag kang sumablay. Pag sumagot ka, huwag kang sumablay. Okay! Ngayon, sir, maraming salamat. Itong bida ngayon, para kang may kawid, no? Okay, may kawid ka. Yung suspect natin ulit. Okay! Yan. Kamusta? Yung excitement, 100%. 100% naman. 100%. Wala. Walang gutom. Ako sabi ko sa'yo. Okay, ngayon, magtatanong lang. Lahat ba ay nakapag... Hindi ko napangitin. Isa-isa yung marami na dapat ipapaliwanag ko yung hirap sobrang sakit na buhay. Kasi may tumatawag ko sa akin yung tutuloy, no? Sinasampal ang mukha. Sinasaktan. Kawawa naman. Parang mapaiyak ko sa ito. Eh, ganito ang mukha ko, sir. Malo din. Kunti lang, nakita ko lang, halimbawa, katulad mo, sinusuntok, pinapagalitan, wala namang kasalanan. Halos iiyak na ako agad. Ganun ang damdamin ko. Ang dali akong matouch. Kaya may gamitin ako, touch. Bakay. Gusto ko, yung mga nakangipin, no? Okay, tuloy-tuloy. Ang pag-usapan lang naman natin dito ngayon, isang batas na dapat yung malaman. First timers, batas na dapat mong malaman. Kasi, sa pagpasok mo, buhay OFW, dapat alam mo ang pinasukan mo. Ha? Hindi lang yung basta nakapag-comply ka ng mga requirements, no? Tapos nakapag-pay ka ng placement fee, tapos nakapag-produce ka, hindi lang yan. Ang isip nila, okay na. Hindi pa nagtapos yan. Kaya dumaki sa pidus no? Ang daming speaker dito. Iba yung narinig niyo sa kanila at iba rin marinig niyo sa akin. Bakit? Ano sa akin? Isang patas lang na dapat mong malaman na sana kung 100% ang excitement mo kanina, pag may nangyari sa'yo, lahat ng katanungan, dapat hindi mababawasan. Kasi bakit? Pag may nangyari sa'yo, magbawas ako ng 20% bawat may nangyari sa'yo. Bakit sa'yo? Ano ba yung katanungan mo? Magtatanong ako. Sino ang nakapag-sign na ng kontrata? Ito ang isang makamay. Nakapag-sign na. Thank you. Pero walang ang nakapag-sign ng kontrata. Sino ang hindi pa nakapag-sign ng kontrata? Taas yung makamay. Thank you. Mas marami ang nakapag-sign ng kontrata at hindi ka nakapag-sign ng kontrata. Mr. Sam, bakit ka nagtatanong? Gusto ko lang malaman. Kaya ako'y nagtatanong. Okay. Ayon sa batas, dapat ang isang OFW, bago siya magpidos, dapat siya nakapag-sign na ng kontrata. Sabi niyo ba? Ha? Bakit? Wala pa. May ilan narinig ko. Hadlok ka pa rin. Anong hadlok? Ang ibig sabihin, guwapo ka. Sa Thailander pa. Guwapo ka ba? Hadlok ka ba? To? Hadlok ka to? Yung mga salita mo. Saan kasi? Bicol. Sino sa kayo Iloilo? Ma'am. Saan sa Iloilo? Ma'am. Tapos ko. Ang ibig sabihin, no? Tigasin mo. Marami doon. Okay! Ngayon, sa hindi ka kapag-sign ng kontrata, alam ko may naramdaman ka na. No? Dapat, ikaw ay kapag-sign ng kontrata. Bago magpilos. Kaya kung nangyari sa'yo, malamang 20% ang mababawas ngayon sa'yo. Sa 100%, ang nakita is 80%. At dapat ang isang OFW bago dapat after magpidos, kailangan siguro rin makaalis na siya. Bakit? Ang isang OFW mula nag-apply at nadisahan 60 to 90 days prior, dapat wala na siya sa Pilipinas. Sabi ni Papa, ha? Bakit kami? 10 months na nandito pa rin.
Normal lang yun. May ibig sabihin, babas naman ng 20% ang excitement po. Ex-abroad naman or first timers, hindi mo pa narinig sa iba, sa ating marinig mo yun. Ayan na. Another 20% ang mababawa sa iyo kung nangyari sa iyo. Dapat wala ka na ngayon sa Pilipinas. Dapat na sa labas ka ng bansa. Tama? So another 20%. Ang natira is 60%. At dapat, bakit kailangan ng isang OFW? Kasi hindi sila nakapag-tidos, hindi na sila nakapag-sign ng kontrata. Ang iba dyan, nakapagbayad na ng placement fee. Tama? Pag nagbayad ka ng placement fee, ang salary mo is 20,000. Magkano dapat ang magiging placement fee? Dapat equivalent of 1 month salary. Sabi ng iba dyan, tahimik lang. Ha? 1 month salary. Bakit sa atin? Sobrang laki. May ibig sabihin, marami kang pera. Pag nangyari sa iyo, another 20% ang mababawas. Ang natira is 40%. At dapat, pag nagbayad ka sa lugar, sa Jollibee, sa Chowking, sa McDo, sa Max Mall Hotel o restaurant, dapat wala sa nabanggit kung na lugar dapat sa loob ng agency. Sabi ng iba dyan, agency, bakit kami sa Jollibee? Ang bayad ng kausap mo, pina-Jollibee ka pa. Sabi ng isa, ikaw, Jollibee ka rin pa. Mabait na dapat sa loob ng agency. No? Kung nangyari sa iyo, another 20% ang mababawas. Ang natira is walang 20%. At dapat mayroong hawak-hawak ka, nakaupo lang, resibo. Sabi ng iba, resibo. Bakit kami wala magtatanong na? Kung bawasin pa yung 20%, wala kang natira. Tama? Kaya magtanong ako, yung pinakamalakas mo na sigaw, first timers, isigaw nyo na parang galit na galit kayo. Sigaw nyo. Kasi ang mga OFWs dapat buo ang loob at matatapang. Tama? Isigaw mo ang sagot. Ang tanong, tuloy, hindi. Mahina, tuloy, hindi! Tuloy. Pero nakita ko dyan, hindi ko yung katabi niya. Tuloy ka pa ba? Nakakatakot na? Nakakatakot na? Nakakatakot? Kaya tuloy! So ngayon, nangyari man sa'yo, sa inyo ngayon, lahat ng problema may solusyon. Nangyari man sa'yo, dapat malaman ng agency ninyo kasi marami ngayon nakipag-transaksyon sa labas, ang pakay lang makuha ng malaki. Mahalaga sa OFWs para kumita yumaman. Pero ang agency walang kalaman na. I-inform mo yung agency, bakit? Pag hindi na-inform, at nakulong niya, nahuli yung bumiktima sa'yo, involved siya sa tinatawag na kaso. Bakit? That is a violation of Republic Act 8042 of Anti-Illegal Procurement or 10022 as amended of Anti-Human Trafficking Violation. Kung ang criminal nakulong, nakapagpiyansa sa batas na yan, no bail. Malinaw? Tanong iba. Isa siya, bakit alam mo? Yan ang trabaho ko mula noon hanggang ngayon. Hindi lang dito sa Pilos, hanggang sa labas. Yan ang trabaho ko hanggang ngayon. Kaya minsan, baka magtataka ka. Bakit ka magtataka? Bakit siya nakatutok yung kamera sa atin? Kasi minsan, hindi ko nahuli sa labas. Dito ko sa loob ng Pilos nahuhuli. Nagbagong buhay din daw po. No? Kaya mag-abroad na lang na. Kaya pag natutukan ang kamera ko habang umiikot ng ganyan, no? Pag nag-blink ang kamera ko, may ibig sabihin, positive. Pero parang wala naman ito. Gusto mag-react. Pero, hindi, kahawid mo lang sir yung hinahanap ko noon. Yung kernel na nakadali ng 150 OFWs. Kinuhaan ng 150 bawat isa. Sila ay mga fresh graduate na mga nurses, mga seafarers. Nung pinuntahan ko, kasi nagreklamo, kinamayan ako, I'm retired colonel. Resign ko. Sabi ko naman sa kanya, I'm a columnist reporter. Colonel. Nakiusap, Mr. Tan,
pag-usapan natin ito. In short, sabi ko, walang dami usapan sa kasi pag isa-isahin ko ang batas sablay ka, hihimas ka ng malamig na likas kahit kerte ko. Sabi. Kaya ang ipagturuan na ibalik ang pira ng 150 OFWs. Tinanap ang opportunity as housekeeping. First graduate ng mga artists at sa mga superiors. Kasi underworked pa naman sila eh. Yan. Ganun talaga ang buhay. Pag nag-abroad, no? Kaya lang biktima. In short, na-solve ang problema. Mr. Sam, yes, trabaho mo para yan. Yes. I-inform ang inyong agency. May nangyari sa labas naman sa pagbabago, inaasam mo yun na itong trabaho mo, itong magiging sahod mo, pero sumablay ka pagdating doon, pwede ninyo, tawagan ng inyong agency. I-inform agad ng inyong agency, pag-iusapan na maayos, sabihin ko ng totoo, huwag magsisinungaling. Bakit guys? Maraming nakulong dahil sa kasinungalingan. Okay? Pag medyo nahirapan kayong kumontak sa inyong agency, ang iba kasi dyan, maraming alam, no? Pero paulit yan, sa akin din bumalik. Kasi nagbigay ko ng number eh. May number ako na binibigay na pag anytime pag may problema, pwede kang pumunta doon. No? May makakausap ka doon. Sinong kakatok sa inyong agency? Ganito. Walang iba kung hindi ako. Ako ang kakatok sa inyong agency. Diplomatic way ang gagawin ko. Ang purpose lang makabilis ang pagbutas ng problema. Nasalip isang problema, ipambayad sa matagal na proseso, dito mabilisan. At ang dadaan, libre ang serbisyo. Hindi na kailangan dadaan kay attorney. Bakit? Ang abogado, pila-pila lang ang labanan. Paano yung pamilya mo sa probinsya? Katulad kahapon, tinawagan ko, nasa Davao, ang pamilya. Yung OFW sa labas sa bansa, ang agency doon sa magpako nila. No? Ang hirap gawin no? Pag umaksyon sa may problema, nagawa namin yan.